I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Meron tayong upload videos guys. Mag-react tayo dito. Kailangan natin din na kumbaga kontrahin itong sinasabi ni Sara Duterte. Anong sabi niya? Nakikita nyo? Sabi niya po dito, sabi po ng Abante News Online, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang gobyerno dahil sa malaking utang ng bansa. Ngunit wala naman umanong nakikitang mga infrastruktura. Tingnan mo, grabe ka bobo. Antindi mga be, sorry to say pero maritis ito mga kababayan. Yung mga taong mahilig manira. Yan yung mga taong yan yung mga taong walang nagawa sa kapwa, lalo na ito, mataas na opisyal. Walang nagawa ito, alam po naman natin yan eh. Wow, grabe, wala daw nakitang infrastruktura. Matindi ito guys. Mag-research ka, Sara Duterte, ayan bakit 16 trillion ang utang natin at wala din tayo nakikita nasaan ang inutang, kasi dapat pag may inutang ka, may nakikita ka. Bakit yung ama mo? Magkano bang inutang ng ama mo? 7.2 trillion. Tapos nagbenta pa siya ng ginto. What the heck? Grabe ito kung makapag guys, makapagpuna, panira, look who's talking. At siya kaya, saan niya dinala yung 612 million niya? Tsaka 125 11 days. Kung makapagsalita, malinis. Tingnan nyo, nagkakalat siya doon sa Australia ng tae. Pero nyo yun, nagpupunta siya doon sa rally para sirain ng Pangulo, sirain ng administration. Sa panahon kaya ng ama niya, hindi niya ba nakikita kung ano na nangyari? Ang tanong, mga kababayan, bakit nga ba nakulong ang papa niya? Yun ang tanong, bakit nga nakulong ang papa niya? Ano ang dahilan? Hindi naman siguro stupido ang mga tao nagsampa ng kaso sa ICC kung walang kadahilanan, di ba? Yun. Dahil palpak yung pamumuno. Yung papa niya nga, ang laki ng inutang. Iniwan 7.2 trillion. Biro nyo, hindi pa nagbabayad every year. Si PBBM, nagbabayad siya every year mga kababayan. Yan po ang katotohanan. Sabi niya, nasaan daw mga infrastruktura. Ay, wow. Galing ni Sara Duterte. So do you think guys, itong babaeng ito ba'y kakatigan ng Diyos? Papayagan ba ng Diyos siya uupo sa mataas na posisyon? For sure hindi. Kasi sa pag-uugali niya, kulang ng GMRC mga kababayan. Para walang pinag-aralan kaya nga, sorry to say, lagi kong tawag sa kanya, ugaling askal Wala siyang good manners, wala siyang respeto. Mataas na opisyal ng gobyerno, tapos ganito ang inaasal niya. Siya nga gala ng gala, wala na siyang ginagawa. Hindi siya nakakatulong sa taong bayan. Puro paninira, panggugulo ang alam niya. Sa tingin mo kaya yan ang ganitong paraan para lang makuha niya ang palasyo, makaupo? Hindi po. Hindi po mangyari yan. Kasi ang Diyos nakita niya. Ang totoong layunin ni Sara Duterte. Sinasabi ko na naman, tatakbo yan sa pagkapangulo para lang gaganti. Pakatandaan nyo di ba? Sabi nga ni dating Pangulong Digong, yung ama niya mas masahol si Sara Duterte kaysa kanya. Di ba? Kaya itong mahirap sa mamamayang Pilipino. Yung iba, alam nila malaki ang yung pagkakamali ni Sara Duterte. Kumbaga, sinusuportahan pa nila yung mga ganitong klaseng politiko. Ewan ko ba, masyado silang panatiko sa mga taong walang kakwenta-kwenta sa taong bayan. Ngayon, ang tanong mga kababayan, magkano ba ang inutang ni Digong? 7.2 trillion. Magkano ang overall na iniwan ni Digong na utang sa Pilipinas na minana ni Pangulong Marcos Jr.? Di ba 13 plus trillion? Ngayon, sinabi sa 16 trillion. Magkano lang? I-minus mo doon yung 13 trillion.
Si PBBM nagbabayad ng utang every year. Alam po nyo yan, mga kababayan, dahil may pinupost po ako. Ina-upload ko po yan. Ito, fake news na naman yung sinasabi niya. Mga kababayan. Ito. Para kumpleto detalyado, titingnan natin kung magkano ang iniwan ni Digong na utang ng Pilipinas. Para nang sigurado, makita ni Sara Duterte. Dapat ito guys, magre-research. Mag-research siya. Mag-research siya. Kasi ang ginagawa niya, may mga bumubulong sa kanya, ganito, ito, ganito. Ang laki ng utang ng Pilipinas, walang infrastruktura. Kahit alam na alam nila, na mayroong infrastruktura na pinagawa ang Pangulo. Mag-research kayo. Mag-research kayo. Bakit? Yung mga farm road to market, hindi ba yan? Hindi ba project yan? Kadaming project ang Pangulo Ang Ilog Pasig, hindi ba project yan? What the heck? Ang dami. Ay, matindi itong babaeng ito. Puro fake news talaga. Ugali nito, manang-mana sa chikwa. So, dahil dyan, mga best, titingnan natin ang utang na iniwan ni Digong. Ito. Titingnan nyo rin guys, yung mga nagko-comment. Talagang kinuyog siya. Yan, nakikita nyo? Yan sabi ni The Manila Times, mga kababayan. Ito, nagkaroon ng komento si Secretary Gadon. Di ba? Ayan sabi po dito, Gadon, Duterte admin left 13.8 trillion. Utang ng Pilipinas po yan. Kaya naging 13.8 trillion yan, plus doon sa utang na iniwan ng mga past administration. 6 trillion plus yun. Plus yung inutang ni Digong. I-plus nyo po yun. Para kumpleto detalyado, ito basahin natin. Sabi po ni, ni The Manila Times, according to Attorney Gadon. Kasi nag-react siya. Parang isinisisi kay Pangulong Marcos Jr. yung paglubo ng utang ng Pilipinas. What the heck? Ano bang klaseng mga pag-uutak nyo? Hindi ko alam kung anong kasalanan ni PBBM sa inyo. Hindi naman kayo inaway. Nagtatrabaho naman yung tao. 'di ba? Mahiya-hiya naman kayo. Ang kakapal ng mga apog nyo, uy. Former President Rodrigo Duterte left Malacanang with 13.8 trillion in national debt, of which 7.2 trillion was borrowed during his 6 years term. Presidential Advisor on Poverty Alleviation Rally Gadon said Wednesday. Biro nyo yan? Thus, the administration of President Ferdinand Marcos Jr. is struggling to pay the national debt, which has ballooned. Ibig sabihin, lumubo because of the heavy borrowing seems of the previous administration, sabi ni Atty. Gadon. Biro nyo yun? Paano hindi ka mag-struggle? Kalaki-laki niyan. 13 trillion? 13.8 trillion? Biro mo yung past administration kay Panot 6 point something trillion lang na iniwan niya. Yun, kasama na doon po yung kay Cory Aquino, kay Tabaco, kay Estrada, kay Gloria. 6 trillion. Ikumpara mo naman kay Digong, my goodness, may mga kababayan. Biro nyo, ikumpare mo sa past Cory, Ramos, Estrada, Gloria Panot, 5 past administration, 6 trillion plus, research nyo yun. Naabutan ni Digong yun. Ngayon, nung umupo si Digong, ito ang iniwan niya. 7.2 trillion. Iniwan niya yan kay PBBM, kay Pangulong Marcos Jr. I-plus nyo doon sa utang ng past administration. Kaya naging 13.8 trillion. Ngayon, yung sinasabi ni Sara Duterte na 16 trillion, i-minus nyo. Magkano lang? Samantalang si PBBM, my goodness, nagbabayad ng utang, mga kababayan. Ilaglagay ko sa screen ko. Nakikita nyo naman yan, nagbabayad ng utang 2022, 2023, 2024. Itong 2025, nagbayad na naman. Ito si Sara Duterte talagang puro fake news. Yan guys, isa lang ang intention yan, sisirain ng Pangulo. Bakit? Para magalit ang taong bayan kay PBBM. Pero malas niya lang Malas ni Sara Duterte
Kasi maraming political content creator na pro-governments na sumusuporta kay Pangulong Marcos Jr. na binablock, kinukontra yung mga fake news nang nanggaling sa mga dutae. At ina-upload ang mga good news, yung mga magandang programa, malalaking proyekto ng Pangulo, including me. Malas niya lang. Kaya nagre-react ako ngayon, kasi kailangan ko eh. Ngayon, sino ang sinungaling? Napakasinungaling. Di ba? 16 trillion yung sinabi niya, di ba? I-minus nyo, itong 13.8 trillion, magkano natira? 3 years lang yun ni Pangulong Marcos Jr. kung magkano ang natira niyan. Every year, nagbabayad ng utang. Parang wala din. Nagbabayad ng utang niya. Sus, Mariusip. Alam nyo, kaya hindi umaasinso ang bayan na ito dahil dito sa mga tangang mga politisyan na wala na lang ginawa kundi idadrag pababa, sirain pababa ang bansang Pilipinas. Nandoon sila sa isang bansa, winawagay-way nila pala yung watawat ng Pilipinas, tapos sinisiraan pa nila. Di ba? Kawalang hiya yun, guys. Sarili mong bansa, sinisiraan mo. Sinisiraan nila si PBBM. Pareho lang din. Sinisiraan din nila ang bansang Pilipinas because he is the president. Biro nyo yun. Kawalang hiya talaga. Ayan sasampulan ko kayo na nagbabayad si Pangulong Marcos Jr. ng utang. Look. Sabi po ng Philippine Star yan, mga kababayan. Sabi po dito, government pays record 2 trillion debt last year. Kailan pinablis? March 17, 2025. So, ibig sabihin, itong 2 trillion ito na nagbayad ng utang ng Pangulo, 2024 na utang yan. You see? Yan ang hirap sa inyo, mga Duterte. Hindi kayo marunong kasi mag-research. Ito ayan government pays record 2 trillion debt last year. Yan sample lang yan. I-research nyo yan para sigurado kayo. Buong-buo na basahin nyo. Napakahaba kasi yan yan, sample lang yan I-research nyo yan. Government pays record 2 trillion debt last year. Pinablis ng March 17, 2025. Yan yung utang ng 2024. Nagbayad si PBBM. Si Digong nagbayad ba? Uy, sus, wag makapalang apog natin. Look who's talking. Ang papa mo nga, lumubo yung utang, hindi nagbabayad wag makapal. Mahirap yung ganun. Wag feeling malinis kung hindi ka naman malinis. So, ito pa guys, tingnan nyo yung mga nagko-comment. Pakita ko sa inyo. Sabi niya, me, myself, and Digong. Malaking party dyan, inutang ng tatay mo. Agay. Bulag ka ba? Parehas kayo, kawatan. Isa rin to. Where is your evidence? Sabi nga nun. Ito pa. At least ngayon na administrasyon, may makikita kaming mga project ni BBM, ang dami. Di ba? Kasi itong mga ito, mga kababayan, tayo mga kapwa Pilipino natin, kasi mga bes, itong mga ito kasi, alam nila yan, na may project ang Pangulo. Bakit? Sus, Mariusip, halos 90% yata ng mga Pilipino may cellphone, nasa social media, kaya marunong mag-research sa mga yan, kaya alam na alam nila. Ito pa, marunong siya maghanap. Pero ang 125 million hindi ma-explain. Galawan talaga ng hudas. Agay. 13 trillion ang iniwan ng ama mo. Kasabay ka dyan na umutang kasi napunta sa Davao ang budget. Agay. Wala namang improvement ng Davao. Binaha nga Ang daming squatter area kaya doon. At least si PBBM, tingnan nyo yung pambansang pabahay niya doon. Di ba walang project ba ang Pangulo? Hindi kayo naloka. Para sa mga DDS yun, yung pambansang babahay doon. Ay, nako, ewan ko. Tatay mo din may inutang na malaki. Sus, utang ng ama niya. Isinampa kay PBBM. Bubo nga yata yan. Agay. Ngayon,
nang hingi si Sara ng budget para siguro pambayad ng 16 ka-abogado, 16K, abogado niya, sa impeachment case. Just say, bakit kaya 16 abogado niya? Ang dami naman mga kababayan. Ano nangyari? Halata yatang may tinatago takot na takot, kaya 16 na abogado. Biro nyo. Kasi alam nyo, kung matino kang tao, hindi ganyan kadami Kung wala kang tinatago, hindi ganyan kadami ang abogado mo. Plus, ito pa yung bodyguard niya. Magkano? 300 plus? My goodness. Ang dami sigurong kaaway ito kaya napakadaming bodyguard. Sige, hanap na naman ang buta sa Inday para malihi sa mga kinulimbat mong ginagamit mo na mga daming bigati na pana-attorney dahil sa utang ng ama mo, agay, patawa ka, tatay mo umutang nun. Oo nga naman, di ba? Marami, lika, samahan mo kung panoorin lahat ng mga nagawa at ginagawa pa. Ang pag-iisipin mo kung paano mapapanatili at mapalawak pa ang murang bigas ng susunod na mamumuno ng bansa. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Tumutulong ka ba sa gobyerno? Di ba BP ka? Agay, tama naman. Sobrang bulag-bulagan naman itong BP. Di ba niya nakikita ang mga bridge na pinagawa at mga train? Kaluka kung sino talaga ang walang ginagawa, siya may gana gumawa ng kwento. Tama. Di ba mga kababayan? Hindi ka ba namang nuknukan ng katangahan at kabubuhan? Tanong mo kay tatay mo, at asan yung confidential fund? Agay. Di ba? Talking to herself. Ask your father. Nasa bulsa siguro na, ma'am. Yan. Ask your tatay. Agay. Yung 13 trillion po dyan, pamana ng mo, baka nakalimutan mo po. Agay, tama naman. Iba na sa confidential fund mo. Ask your father po, baka confidential ka o paying from you. Okay, ano ba yan? Sariling problema, ikinaso sa kanya, ayaw sagutin at inaasa sa iba, pero kung ano-ano na lang sinasabi na tumatama din naman sa kanya. Tsak. Tama. Malamang dami na naman mauuto nito. Yung tatay mo ang may pinakamalaking utang, 13 trillion ang iniwan bago bumaba. Correct. Nabasa na natin yun, guys. Magkano iniwan ng tatay mo? Magkano ang interest nun? Magkano confidential mo? As a mayor hanggang as BP. Di mo ba nakikita tatay mo? Ang nagbao ng utang, tatay mo nagsimula. Correct. Oo, yun, mga kababayan. Kasi katumbas dun sa 5 presidente na nagdaan, 6 trillion plus lang. Kumpara mo kay Digong, nag-iisa lang siya. Ang laki ng inutang, 7.2 trillion. Di kayo naloka? Baka hindi mo yan tinatanong sa tatay mo. Saan na yun? Higit 6 trillion na inutang niya. Bakit konti lang ang project? 12. Kasi ang project ni Digong, 119 plus yata yan. Pero ang natapos, 12 lang. Yung iba pa doon palpak. Yung iba pa doon hindi pa tapos. Di ba? Correct me if I'm wrong. Si PBBM ang nagtapos, guys. Totoo yung sinabi niya. 12 project natapos, yung iba bumagsak. Kasi tinudo sa budget ang material, so sa sa nagpunta ibang pera. Higit 12 trillion iniwan utang ng tatay mo. Kay BBM, lost tiny, kahit piso hindi siya nakapagbayad man lang sa utak ni Sara napunta. Agay. Look, host okay, marami to, guys. Tanong mo sa tatay mo. Bulag ka lang, madam, kasi busy ka sa dahik. Sira ulo. Inutang ng tatay mo, deny ka pa, liar ka talaga. Itong si Inday Pusit, Piatos, nagigirahan na pang sarili mo, di ba din ang inuuna mo? Tumulong ka sa bansa, sarap ng buhay mo. Tama, travel Paano makikita kung binulsa mo lahat? Agay. Dami yan, guys, Ugag, pasweldo din. Ayan, ugag, pasweldo din ng gobyerno, walang ginagawa. Tama. Ay, nako, lahat yan
Talagang kinuyog siya eh. Tapos, plus, ito pa ha, 7.8 trillion mga kababayan. Oh, kung 12 lang ang project, saan napunta? Huwag niyo sabihin sa pandemya. Ay hindi maraming donation galing sa ibang bansa. Ay yung Parmalee nga overpricing 11 billion eh. Oh, sabi ni dating Senador Gordon yan. O dyan, ito naman, record showed that DIP payments last year amount to 1.60 trillion, 23.9% higher than the DIP payment of 1.29 trillion in 2022. Oh, you see? Yan po ang nagsabi. Oh, Bureau of the Treasury. Yan ang sinasabi ko. Oh, you see? Oh. Philippines settled 1.60 trillion debt in 2023. Manila International Government paid. Oh, hindi ko na diretso, mahaba masyado. I-research nyo yan doon sa Bureau of the Treasury. Nandoon nakapost po yan. Oh, you see na? Oh, see? Ay, sinasabi natin si Sara Duterte kung makapagsalita, kala mo malinis ang papa niya. Lumubo ang utang ng Pilipinas dahil sa ama mo. Wala naman asenso ang bansa. Bago natin na basahin yung mga nagko-comment tayo, GMA Newsline, no? Sabi dito, DPWH, 12 out of 119, build. Project complete. Project complete. Oh, you see, mga bes? Oh, April 27, 2022. Nakapost kasi yan eh. Oh, i-research nyo para mayroon kayo, para alam nyo kung ano ang totoo. Oh. Oh, yan oh. Anong nasabi? With only 2 months left before the Duterte administration step down. Oh. Magkano lang natapos na project? 12 out of 119. Tapos lumubo ang utang ng Pilipinas, 7.3 trillion. Nasaan yun? Oh, sige nga, plus yung mga donation pa sa ibang bansa. Ay, ewan ko sa inyo. Kung makapagsalita, malinis kayo. O, ito pa. Ito yun mga kababayan, yung sinabi ko, na ang Duterte administration nagbinta ng ginto. O yan, Duterte sold 49.39 tons of gold. O, in 2020, 21, and 2022, former President Duterte sold 49.31 tons of gold during his administration, which shows significant sales or reduction in the gold reserve of various points, as represented by the sharp downward move into the ground. O, see? Ano ang kapalagayan nyo, mga kababayan? Lumubong utang ng Pilipinas, nagbinta ng napakalaking ginto. Grabe, di ba? O, research nyo para sigurado. O, ayan o. Research nyo yan. Baka sabihin nyo fake news yan. Research nyo. Makikita nyo doon. Yan ang hirap sa inyo eh. So, yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Kaya kay Sara Duterte, Madam, bago ka magsalita, tingnan mo naman ang iniwan ng papa mo kung magkanong utang ang kanyang iniwan sa Pilipinas. Yan ang hirap sa inyo, no? Nakikita nyo ibang tao na gumagawa ng tama. Pero yung ginagawa ng papa mo mismo, ikaw, hindi mo nakikita. Aba, malinis ka. Wala ka naman nagawa. Nagsisweldo ka pa. Wala ka naman malaking achievement na nagawa. Ang nagawa mo, kundi yung issue mong impeachment dahil dun sa confidential fund na nawawala. Yan ang hirap po. So yun guys, kayo po ang humusga, mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo kay Sara Duterte sa mga pinagsasabi niya? Di ba? Puro sa fake news. Walang alam. Tapos, pati yung San Juanico Bridge, pinag-initan niya pa. Saan kayo makikita niyan? Di ba? Tapos sabi niya daw, yung Marcos administration, insecure. Sa mga kamalian daw na nagawa ng administration na ito. Siya kaya? No? Perfect ba siya? Sa loob ng 3 taon, ano nagawa ni Sara Duterte? Pagnanakaw. Kasi sabi natin, magnanakaw kasi wala kasing konkreto na sinasabi kung saan napunta ang confidential fund. Ito yung 612 million na yun. 612 million na yun. Kasi pag gano'n ang dating, parang yun sign of corruption ang dating eh.
'Di ba? Na wala kang hindi mo lang kaya ipaglaban, hindi ka man nang paliwanag. Sign of corruption ang dating para sa akin, So, yun guys, nasa Australia siya, nagkakalat, naggagala sa buong mundo para sirain ng Pangulo. Pero hindi niya inisip ang Diyos, nakikita siya sa mga pinagagawa niya. Kasama niya si Jaime Duterte, na isa rin. Siniraan din niya mismo ang kapatid niya. So, well, ewan ko lang. Ang Diyos talagang gagantiyan, guys. Ang hangarin nito na mas mataas na posisyon, hindi mangyari yan, maniwala kayo sa akin. Kasi ang gumagawa ng kasamaan, hindi magtatagumpay yan. Tandaan nyo, guys. Totoo yun. So, yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates video. Bye. And babus, God bless Philippines. Pagdating dito kasi, kailangan natin mag-react para kontrahan itong mga salot sa lipunan. Babu!